buhay sa inyong lahat, mapagpalang pagtitipon at pananampalataya. To God be the glory. At siyempre po, 7:50 na po ako pumasok ha. Kaya ba natin ang 10 minutes for healing and deliverance purposes? Aywan ko lang po, ano? Hello? 10 minutes for healing and deliverance. But anyway, bibigyan na lang mo natin ng mabilisan. Amen? Kasi ang kaibahan kasi ng healing and deliverance, brothers and sisters in Christ, ay hinihimay at ina-expose natin what is the spiritual purpose of the Word of God as a Holy Gospel. Holy Gospel. Hello? Amen. Okay. So my beloved brothers and sisters, kaya nga po sinasabi sa huling mga talata na naisulat po ang binasa na sabi po rito na Ebanghelyo para maniwala po tayo. Amen po ba? Kaya isinulat ito upang tayo pa'y sumampalataya na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat napakahalaga po, no? Sa buhay pananampalataya ng Kristiyano ang buhay na walang hanggan. Hello? At pinatunayan po yan ng ating Panginoon Kristo ayon po sa kinasusulat na sinabi po ng mga kapatid natin katatapos lamang po mag-celebrate natin ng pagkamatay at muling pagkabuhay. Amen po ba? Amen. Na ang kanyang muling pagkabuhay, brothers and sisters, ay nagpapatunay po, mga kapatid, sa pananampalataya na ang banal na layunin ng Diyos ayon sa katotohanan ay ang taglay natin ng Espiritu na nagmumula sa Diyos. Because the Spirit of God, brothers and sisters, is one of the important things that we must understand. Amen. Because without the Spirit of God, wala tayong relasyon kay Kristo. According to letter ni Paul to the Romans sa chapter 8 verse 19. Kaya tayo binibigyan ng Espiritu. So dito po makikita natin sa muling pagpapakita ng Panginoon sa mga alagad ay kanyang sinabi, brothers and sisters, peace. Ano po ba yung peace? Kapayapaan. Amen? Kapayapaan ay sumainyo. At pagkatapos po, sinabi po, ano? Hibret, hiningahan, at sinabi, tanggapin nyo ang Espiritu Santo. Amen po ba? Amen po. So anong ibig sabihin ng salita ng Panginoon sa banal na kasulatan o sa Holy Gospel na ating pong pinag-uusapan ayon sa pagkakasulat ni San Juan? Amen po. Na anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, sa pananampalataya, tunay nga po napakapalad natin. Bakit po? Sapagkat sa oras na ito, pinag-uusapan natin ang kaganapan ng banal na panukala ng Diyos. Na siyang katotohanan na dapat po ang tao ay magtaglay ng Espiritu ng Diyos. Amen. So what is the Holy Gospel, brothers and sisters? Na siyang spiritual purpose na pagsasaluhan natin dito. Brothers and sisters in Christ, ay ano po? Ang kapayapaan, brothers and sisters, no, nakaloob ni Kristo ayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. The peace that Jesus Christ that was given to us in accordance to the power of the Holy Spirit. Amen. Bakit Holy Spirit? Kasi yung one of the fruit of the Holy Spirit, brothers and sisters, is peace. Amen. Without the presence of God's Spirit in our life, there is no peace. Yes. Kaya po ang buhay natin talagang magulo. Marami na po tayong mga napakinggan na salita ng Diyos, nalaman, nabasa, whatever, but still, nananatili po ang yung distraction ng ating spiritual sa takbo ng mundong ito. Amen? Amen. Yan po ang katotohanan, mga kapatid, sa pananampalataya. Bagamat si Kristo ay nangangaral ng salita ng Diyos, wala pa po ang Espiritu Santo. Amen? Kundi dumating ang Espiritu Santo na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. If you remember, ano sabi po ng ating Panginoon nung siya po ay makatagpo ni Mary Magdala? Hello?
na gusto niyang yakapin ang Panginoon, nung sinabi po ni Christ, sinong hinahanap mong babae? Sabi niya, hinahanap ko ang aking Panginoon. Saan niyo sila dinala? Maaari bang ituro mo sa akin sapagkat kukunin ko siya? Di ba sabi ng Panginoon, Magdalena, Mary, ano sabi niya? Rabuni, teacher. Na-recognize niya. Gusto sa niyang ihag, ang sabi ni Kristo. No, hindi ko na po sundan sapagkat wala na akong time. Gusto ko sanang babasahin sa inyo in every word what is written in the Holy Scripture na magpapatibay ng inyong pananampalataya. But anyway, salita na ng salita gagamitin ko. Amen po ba? The purpose para maintindihan nyo, makita nyo po, pagdating nyo sa bahay, kung saan ko kinukuha, saan ko dinideliver. Hello? Okay. So ganito po yun. Nung nahayakapin ni Blessed Mary, anong sabi po? Ganito, huwag mo kong hawakan. Sapagkat hindi pa ako pupunta sa Diyos na Diyos nyo, sa aking Ama na Ama nyo. Bakit po? Kasi kukunin pa lang, ibabalik muli ang Espiritu sa Kanya upang ito ay empowered sa amin, beloved brothers and sisters in Christ. Amen po ba? So, ang sabi po dito, yung kaloob na kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na ipinigay ni Kristo, nais niya pong taglayin natin ito. Hello? Amen. Amen ba? Kapag sinasabi po, ito ang sinasabi po ni Pablo sa kanyang sulat. The first letter of Paul to the Corinthians, sa inyong mga Biblia, tandaan nyo para pagdating nyo sa bahay, mabuksan nyo po yan. Hello? Anong sabi po doon? Sa 1 Corinthians, brothers and sisters in Christ. At doon po sa Book of Romans na binanggit natin sa chapter 8, verse 9, binibigyan tayo ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat kung wala ang Espiritu ng Diyos sa atin, we are not belong to Christ. Wala tayong kaugnayan kay Kristo. Hindi tayo kaisa ni Kristo. Amen. Kaya kasabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10, ang tinatanggap natin, hindi Espiritu ng mundo ngayon. Ang tinatanggap nyo ay Espiritu ng Diyos ayon sa kapangyarihan ng kanyang salita, sapagkat ang sabi ni Kristo sa John chapter 6 verse 63, ang Espiritu ng bibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu na bibigay ng buhay. Hello? Kaya sabi ko kanina, napakahalaga po na ma-expose, mahayag. In every inch of the Word of God that is written in the Holy Scripture, it is spiritual, that we must understand so that we can receive it to make our spirit become alive. Marami spiritong patay eh. Sabi ni Pablo, sa sulat niya sa Book of Ephesians chapter 2, verse 1 to the following verses. Patay. Bunga ng kasalanan. Hello? So, maliwanag po, brothers and sisters. Kaya po, yung ibinigay po ng Panginoon, no? Na blessing, yung spiritual, brothers and sisters, na nagtataglay ng kapayapaang spiritual sa buhay natin, makikita, sabi ko doon, yung patawarin, tinatawad niya. Ang hindi niya ay hindi. Bakit po? Kasi ang kumikilo sa buhay natin, Espiritu eh. Amen. Ang nagkakasala sa atin, yung gawa ng Espiritu na nasa atin. Sa tingin niyo ba, Espiritu ng Diyos ang magmura sa kapwa? Sa tingin niyo ba, Espiritu ng Diyos ang magchismes at manira sa kapwa? Sa tingin niyo ba, Espiritu ng Diyos ang taglay ng maraming Kristiyano na punong-puno ng galit, ng puot, ng hinanakit, ng sama ng loob, ng kataasan? O hindi po.
tagline yan ng maraming Kristiyano. Hello? Amen. So, importante po talaga na sa bawat pagtitipon natin na katulad nito, mahayag kung ano ang kapangyarihan spiritual ng salita ng Diyos. Kaya nga, Catholic, ano po? Charismatic renewal. Hello? Amen. Catholic, charismatic renewal. Ano ibig sabihin ng charismatic renewal? Alam natin yun, pero hindi natin naunawaan. Bakit po? Maraming charismatic. Hindi renewed ang espiritu, charismatic lang. Hello? Pag sinabing charismatic, yung charism ng espiritu, nakikita yan ang bunga na na-renewed. Ano po yun? What is the fruit of the Holy Spirit? Joy. Love, peace. Amen? Joy. Understanding, Self-control. self-control, Humility. humility. Napakarami po yan. Siya po yan eh. Sa totoo lang, wala nga lang akong oras para sabihin ko anong ibig sabihin yan eh. Para mas lalong maintindihan nyo. Hindi dahil sa nais kong ipaalam sa inyo. Iba ang nalaman mo lang sa naunawaan mo. Kasi yung nalaman mo lang, pero hindi mo siya magagawa. Bakit po? Kasi magagawa lamang isang bagay na nalaman mo kung maunawaan mo. You cannot do, brothers and sisters, without understanding of what is the proclamation of the Word of God. Amen. Hello? Yan po ang dahilan kung bakit po, kapatid, sa pananampalataya, narito tayo sa gawain ito. Ang gawain ito na itinatag, ipinagkatiwala sa atin ni Kristo. Si Jesus na anak ng Diyos na nagkatawang tao, beloved brothers and sisters, na nagpakita sa mga alagad at sinabi niya po sa kanila, anong sabi ng Panginoon? Tingnan nyo mga kamay ko. Ipinakita niya ang katotohanan that He is alive. Di ba? Halika, tingnan yung kamay ko, tingnan mo tagiliran ko. Ikaw, ano ba isa? Si Thomas. Halika, Thomas. Sa'yo po ipakikita ngayon kasi nagda-doubt ka dahil absent ka ng absent. Wala ka napapansin? Ang Kristiyano pag pala absent sa fellowship ng Word of God, nagdadry ang spiritual niya. Opo. Sa totoo lang. Hello? Dapat continuous ang fellowship mo, brothers and sisters in Christ, sa salita ng Diyos. Amen po ba? Parang ugat yan nakababad sa tubig na laging sariwa ang mga dahon yan. Hello? Nagkakaroon ng spiritual dryness pagka ang tao po, no? Nagkukulang siya ng salita ng Diyos. Sabi po, dapagat ang salita ng Diyos ay Diyos. Na sinasabi po yan ni John sa chapter 1 verse 4, that in Him there is life, and that life is the light of our life. Juan 1:4, sa Kanya ay may buhay na siyang ilaw ng ating sangkatauhan. Kaya makikita mo daming Kristiyano rito mukha. May liwanag ba yan? Patay espiritu eh. Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo. Oh. Nakasimangot ba yan? Abay, kapitin niyo yan, kapatid. Buhay na si Kristo. Hiningahan kanya ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita na sinasabi ngayon sa iyo. Hello! Upang magkaroon ka ng kapayapaan, bunga ng Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya kahit hindi mo nakita, dapat naniwala ka. Huwag tayong kumaya kay Thomas, na si Thomas, no? Si Thomas po, ginagamit lang po yan. Saan? Sa litsong manok.
Ang tumas. Mang Tomas pala yun. Kayo naman, ang galing niyo talaga, di ba? Hello! O, pinapatawa ko kayo. That is one of the fruit of the Holy Spirit is joy. Amen. Di puro seryoso. Dahil ang seryoso po, kapatid, nakadextrous yan. Hindi pwedeng kausapin yan. Mamamatayan. Diba? Yeah, diba? Hello! Kaya nga po mga kapatid sa pananampalataya, that every breath, bawat hininga ng Diyos ay nagtataglay ng espiritual na kapayapaan. Amen. At anong salita ng Diyos? Ano po hininga ng Diyos? Salita. Amen. Huwag mong hingahan yung katabi mo. Baka mamaya hindi na maganda ang amoy niyan. Medyo magulat yan sa iyo. Amen? But the Word of God, receive the Word of God. This is what Jesus said. Buksan niyo yung Biblia. Sa sinabi ni Kristo sa Gospel po na isinulat ni John sa chapter 14, I think verses 16 and 17. Okay, buksan natin ang Biblia. John chapter 14, verse 16 and 17. Tatapusin na natin kasi wala pa lang time. Napakasarap po mga aral. Natotoo lang na ang layunin po ay mabuksan ng Espiritu nyo at ma-empower kayo ng Espiritu ng salita ng Diyos. Pero kulang po yung time natin. Okay. Gusto mong basahin? O sige. Ayan, si brother. Pakibasa na lang po. John chapter 17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Ano sagot? Amen. Purihin ang Panginoon. Di ba? Si Kristo ay tumatalangin. Yan po. Parang bigyan tayo ng Espiritu na gabay natin. Mga kapatid, sa pala ng Espiritu ng katotohanan, hindi Espiritu ng ano po? Fake news. Amen po ba? Espiritu ng katotohanan na sa atin na hindi ito natanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita. Pero ito isa sa inyo, ito isa sa atin. Kaya nga si Kristo po, nung siya'y mabuhay, bago siya umakyat sa langit, ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 16 verse 7, anong sabi po doon? Aakyat ako, aalis ako. Anong sabi po doon ng Panginoon sa John chapter 16 verse 7? Dapat niyo malaman ang katotohanan. Ayun. Sige po. Dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang pagdubay kung hindi ako aalis. Amen. Amen. So dapat malaman natin yung katotohanan. Ano ang katotohanan ng pag-alis ni Kristo na susubuhin sa atin hanggang sa oras na ito? Ano po? Yan yung palagay. Yung Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng salita na sinasabi ni Kristo. Amen. Ang salita po ay Espiritong nagbibigay buhay. Amen. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, sa mga sandaling ito, ako po'y naniniwala na ang kapangyarihan ng salita ni Kristo ay siyang Espiritong hindi mo nakikita, subalit ngayon ay napapakinggan. Tinatanggap mo ba? Amen. Pinaniniwalaan mo ba? Amen. Yan ang sinasabi ng Panginoon kay Thomas. Hindi si Mang Thomas, ha? Si Thomas. Naniniwala ka na ba? Amen. Ano sagot? Yes, Panginoon ko at Diyos ko. Amen? Amen. Panginoon ko at Diyos ko. Ikaw ay buhay sa aking espiritu. Amen. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang